sa harapan? May mga sapatos. Merong 6 na pares ng sapatos. Ang sapatos ba ay sinusuot saan? Sa kamay? Saan po natin siya sinusuot? Bakit tayo nagsusuot ng sapatos? Para hindi matusok kasi kapag nakapaalan tayo, aapak tayo saan? Sa bubong? Ang sakit! Masakit. Ano pa? Hindi madumihan yung paa natin. Ano pa? Para hindi magkaroon ng allergies. Allergies, pwede din. Ano pa? Para hindi masugat, para hindi ma-injury. Kasi pag may damage ang ating mga paa, ganito tayo maglalakad, ganyan-ganyan, hindi magiging balance. So, sige kids. Meron ako ditong 6 na pares ng sapatos. Etong sapatos na ito, saan to ginagamit? Sa paa. Pang-alis, di ba? Pang-alis, di ba? Panggala, ganyan. Ito naman, saan to ginagamit? Sa school. Ito din, saan? Pang-alis din, di ba? Ito, para sa mga pang-jogging, pang-sports. Ito, pang-bahay. And ito, ayan, pwedeng pang-ulan din, no? Pero may hindi ba kayo nakikita dyan? Meron pa tayong nakikita na shoes dyan na hindi nyo lang nakikita Ano po yun? Asan yung pang-pitong shoes dyan? Na invisible, na dapat araw-araw ay sinusuot natin. Ano po yun? Shoes of the gospel of peace. Yes! Shoes of the gospel of... Isa pa? Shoes of the gospel of peace. Araw-araw tayo ay nagsusuot ng tsinelas, ng pang-school natin, pang-alis natin. Pero alam nyo ba na dapat hindi nyo makalimutan na suotin ang shoes of the gospel of Ano ba ang ibig sabihin ng shoes of the gospel of peace? Ano bang ibig sabihin nun? Any idea? Yung peace na parang salamat. Okay, thank you. Ha? Protection. Pwede rin. Ano pa? Kapayapaan. Tinagalog mo lang. Pero ano ba ang pinakagusto ni Lord, ni Jesus sa atin? Bakit niya gusto na lagi nating suot ang isa sa mga armor of God, which is the shoes of the gospel of peace? Ano ibig sabihin yun? Very good. Dapat, wherever we go, dala natin ang Word of God, ang gospel. Dapat, kids, kung saan kayo naroroon, hindi dapat kayo yung nagdadala ng away, ng gulo, ng problema. Dapat, ang dala ninyo ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan na naggagaling kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita or gospel o ang good news. Good news na si Jesus, minamahal tayo, na si Jesus, niligtas tayo, at si Jesus, na may magandang plano sa ating lahat. So, katulad nito, ng mga shoes natin, kaya nyo bang lumabas o mag-travel ng nakapaalang? No. Kailangan natin ng tamang shoes. Sa ating spiritual na buhay, kids, ganun din. Kaya nga natin pinag-aaralan ang armor of God. Dahil meron tayong lakbayin, meron tayong gyera na paglalabanan. Hindi man ito nakikita, pero naniniwala ba kayo na may mga kaaway na nandiyan na gusto tayong saktan? Yung mga nagsasabi sa atin na mga negative, yung mga gustong mawala tayo sa Panginoon? So ano ba ang pinaka-point natin dito, kids? Ano yung dapat na araw-araw suot natin? Yung invisible na ito, ano yun? Shoes of the gospel of peace. O ang question, paano naman kayo, kids?
Paano kayo magbibigay ng shoes of the gospel of peace? Or paano nyo may a-apply ito sa inyong school? Paano gagawin ninyo? Mag-share ng word of God sa pamamagitan ng ano? Paano nyo sasabihin na ito si Jesus, ganyan? Paano nyo i-introduce si Jesus sa mga friends ninyo sa school? Dala ng Bible to sabihin niyo yung mga O, yung mga Bible verses, pwede din. O, paano naman itong senaryo may nag-aaway? Nag-aaway na classmate mo. Paano ka magbi-bring ng peace sa kanilang dalawa? Ikaw ba yung ganito? Alam mo, kasi ito kanina pa yan Dapat lang talaga magalit ka dyan. Ganun ba? Paano nyo magbi-bring ng peace dun sa dalawa? Paano? Okay, huminahon kayong dalawa, wag muna kayong mag-away. Di ba pwedeng ganun po? Ano pa? Paano nyo kaya Paano kaya magbi-bring kayo ng peace sa kung saan kayo? Halimbawa, sa palaruan. May laruan doon, tapos may dalawang bata na nag-aaway. Paano? Faith, halimbawa kayo, Faith and Zia, sige. Halimbawa, nag-aagawan kayo. Sige, tayo. Ayan Di ba, suot nyo na yung shoes of the gospel of peace. Nag-aaway kayo. Sige, sabi mo, akin to. Yan, ganyan. Miho, tayo. May shoes of the gospel of peace ka. Nakita mo, may dalawang batang nag-aaway. Anong gagawin mo? Ano sasabihin mo sa kanilang nag-aaway? Praise lang, praise. Kukunin mo muna to, tapos ano sasabihin mo para magkasundo sila? Love your enemies. Love your enemies. Sabi niya, love your enemies. Ano pa? Paano mo sila mapagbabate? Maghag daw kayo. Ano pang pwedeng nating gawin? Kids, ano pang pwedeng mag-handshake? Tapos sabihin nyo na, uy, masama yung mag-away tayo. Okay, kanino ba muna ito? Mga ganong bagay. And then, pwede mo na isingit si Jesus doon. Na alam nyo ba, si Jesus, ayaw niya na nag-aaway tayo. Gusto niya na lagi tayo magkakabati. Doon nyo pwedeng mapasok yun, kids. Okay, sige, thank you. Naniniwala ba kayo na mahal kayo ni Jesus? Naniniwala ba kayo na si Jesus ang ating Savior? Naniniwala ba kayo na si Jesus gusto nyo na mag-share tayo ng good news? Na maging mabuti tayong bata, mabait tayong bata, dahil tayo ay mga anak ni God. Okay? Tumingin kayo sa mga paa ninyo. Alam nyo ba, mga bata pa lang kayo, pero hindi nyo alam kung saan kayo pwedeng dalhin ni Jesus. Pwedeng yung iba sa inyo tawagin bilang doktor, yung pwedeng tawagin bilang flight attendant, no? Yung iba sa inyo pumunta ng ibang bansa, paglaki niya, doon siya mag-work, doon siya lalaki, no? Doon siya mamumuhay. We don't know kung saan aabot tong mga paa natin. Pero katulad ng lesson natin, kids, lagi niyong tandaan sa isipan ninyo, sa puso ninyo, na suot-suot natin ang shoes of the gospel of peace. Natandaan nyo na kung saan tayo pupunta, dala-dala natin si Jesus, dala-dala natin ang salita niya, magbibigay tayo ng kapayapaan sa mga tao, sa mga lugar, sa mga sitwasyon na pagdadaanan natin. Ito mga paang to, ingatan natin to, kasi malayo yung mararating natin. At gamitin natin tong mga paang to para ipanalo ang maraming bata, ang maraming tao, ang maraming Pilipino, o kung saan man kayo pupunta kay Jesus, okay? Hindi naman kailangan na lagi tayong seryoso. Ipakita natin sa action natin, no? Sa mga sinasabi natin, dapat hindi tayo nanlalait,
hindi tayo nangaaway, dapat puro kabutihan yung lumalabas sa atin. Okay?